Si Komore ay isang spineless dweeb na nahuhulog sa isang mahiyaing babae na ang paningin ay mas mahina kaysa sa kanyang mga pagkakataong makipagpalakpakan sa kanya. Ngunit kapag nalaman niyang mas freakier siya kaysa sa nanay mo noong Sabado ng gabi sinimulan niya itong yakapin ng mas mahirap. Nagsimula ang lahat sa paglalakad ni Komore papunta sa paaralan habang nangangarap ng gising tungkol sa isang babaeng crush niya na parang cringe na K-pop fangirl. Ang babaeng iyon ay may pulang buhok na may matalim na mata na nagngangalang May at kahit saan siya magpunta nakikita niya ang mukha nito. Habang naglalakad patungo sa kanyang klase nakita niyang tumakbo ito ng mas mabilis kaysa sa isang redneck na birhen. Nang makaupo siya sa tabi nito inamin niyang gusto niyang muling ayusin ang lakas ng loob niya sa counter ng kusina ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong gawin iyon. Nang maglaon habang nagsasagawa ng lecture ang propesor hindi maialis ni Komore ang kanyang mga mata kay May at naniniga sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang mukha. Kinabukasan pumasok si Komore sa klase at napagtantong hindi suot ni May ang kanyang salamin ngayon kaya lalo siyang nahuhulog sa kanya. Bigla na lang siyang binati ni May at sinabihan siyang huwag pansinin ang namumungay niyang mga mata. Nang makita ni Komore na nahihirapan ang dalaga nakita ito ni Komore bilang isang pagkakataon para masuot ang kanyang pantalon sa pag-aakalang hindi niya makikita ang kanyang BS nang wala ang kanyang salamin. Kapag nagpupumilit siyang hanapin ang kanyang aklat ng kasaysayan sumandal si Komore para tumulong ngunit nataranta at sinabihan siyang gamitin ang kanyang aklat sa halip. Sa halip na kunin ang libro hinayla ni May ang kanyang mesa palapit sa kanya at ang lalaki ay nagtrim ng kanyang pantalon nang makita siya ng malapitan. Sa panahon ng lecture nagsimulang kumaibot si Komore na parabang nakukuha niya ang pinakamahusay na palpak na topi sa kanyang buhay at mas lalo pang nahihirapan ang mga bagay kapag sumandal siya para tingnan ang libro. Itinulak ni Komore ang libro patungo sa kanyang gilid ng mesa para maiwasang mabaril ang kanyang whipped cream sa kanyang mukha. Iniisip niya kung paano siya naging malapit kay May sa loob lamang ng isang araw ngunit si May ay sumandal sa kanyang nakakatakot na mukha at tinanong siya kung sino siya dahil hindi man lang siya nito makilala. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Komore ang parehong tulala na ngayon ay uupo sa tabi niya sa natitirang bahagi ng taon. Pagkatapos ng klase napagtanto ni Komore na wala siyang narinig na salita sa lecture dahil nakatutok lang siya sa magagandang mata ni May. Habang naglalakad siya papunta sa locker room nakita niya si May na nahihirapang isuot ang kanyang sapatos at nagtanong kung kailangan niya ng tulong. Nakalimutan na siya ni May ni kaya pagkatapos magpakilalang muli nalaman niyang aksidenteng nabuksan ni May ang kanyang locker at naisuot ang kanyang sapatos. Bago pumunta rito gusto siyang tulungan ng kanyang mga kaibigan na mahanap ang locker ng kanyang sapatos ngunit sinabi niya sa kanila na magiging maayos siya ng mag-isa. Sa totoo lang hindi niya ito mahanap at sinubukan niya ang iba't ibang locker hanggang sa makita niya ang isa na may katulad na sapatos sa kanya. Matapos mahanap sa kanya ni Komore ang tamang pares nagpasya siyang umuwi ngunit napansin niya na nakalas ang kanyang sapatos. Habang tinutulungan niya itong itali ang mga ito ginagawa niya ang lahat para itago ang katotohanang nag-guns siya sa mga litrato sa Instagram at nangako si May na babalikan ang pabor balang araw. Pagkatapos ay napagtanto niya na ginugol niya ang buong araw sa kanya at nagdadasal na huwag niyang kalimutan ang araw na muntik na siyang masiraan ng loob sa kanyang dingdong. Habang tumangala siya diretsyong tumitig si May sa kanyang mga mata at ipinaliwanag na kailangan niya itong tingnang mabuti para hindi niya makalimutan ang pangit nitong mukha. Sa gabi na pagtanto ni Komore na nakatira si May malapit sa paaralan kaya naman hindi siya nasagasaan ng truck hanggang ngayon. Nais niyang makalimutan niya muli ang kanyang salamin ngunit nabigla siyang malaman na hindi niya sinasadyang nabasag ang mga ito na nagpaisip sa kanya na kahit papaano ay sinumpa niya siya. Nang maglaon nakilahok si May sa dodgeball at inamin na sinabi niya kung sino ang nasa kung aling panig at makita ang bola. Sa pag-aakalang siya ang may kasalanan pumasok si Komore at nagsimulang kumilos bilang isang neckbeard Discord mod na nagpoprotekta sa kanyang ikuting. Nang maglaon inaantok si Komore matapos mapagod sa klase sa gym ngunit napansin niyang abala si May sa kanyang libro. Gayunpaman nang tawagin siya ng guro na pagtanto ni Komore na sa katunayan siya ay natutulog at nagbubulungan tungkol sa dodgeball. Napagpasyahan niyang gisingin siya bago magalit ang guro ngunit ang lalaki ay hindi pa nagagalaw ng isang babae sa kanyang buhay tulad ng lahat ng nanunood sa video na ito. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki sa guro na si May ay hindi natutulog sa halip ay nakatutok sa libro dahil hindi siya nakakakita maliban kung ang libro ay nasa kanyang mukha. Habang bumalik ang guro sa pagsusulat sa pisara nagpasya si Komore na gisingin si May ngunit bumangon siya ng mag-isa at nagsimulang kumilos na parang may dagdag na chromosome.
Natutulog pa rin ipinapalagay niyang si Komore ang kanyang daddy at napalapit sa kanya. Matapos hilingin sa kanya na ibalik ang kanyang salamin muli siyang nakatulog ngunit sa pagkakataong ito ay nasa balikat ni Komore. Kinabukasan muli niyang nakalimutan ang kanyang salamin at nagsimulang mag-alala si Komore tungkol sa kanya. Bigla siyang napapikit sa kanyang nanlilisik na mga mata ngunit pagkatapos ay nagsimulang ngumiti nang makita siyang namumula. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang kaibigan ipinakita niyang naka-contact lens siya para lang ngayong araw at hindi pa rin sanay ang kanyang mga mata dito. Kinabukasan nasa lunch duty si May at ginawa itong kalamidad dahil hindi pa rin siya makakita ng maayos. Sumama si Komore dahil desperado na siya para sa isang palpak na topi kaya isakripisyo niya ang kanyang recess. Kapag patuloy niyang ibinubuhos ang nilagang tinanong ni Komore kung kailangan niya ng tulong ngunit mahigpit niyang sinabi na kontrolado niya ang lahat. Pinayuhan siya ng lalaki na dahan-dahan ito ngunit sinimulan niyang bigyan ang mga mag-aaral ng napakaliit na dami ng nilagang. Pagkatapos ay inamin niya na ang lahat ng paghihiwalay ay nagpagutom sa kanya at sinabi kay Komore na talagang gusto niya ang nilagang. Tinanong niya ito kung ano ang gusto niya ngunit isang gutom na taba na nagngangalang Toketa ang pumutol sa pag-uusap sa pamamagitan ng paghingi ng dagdag na karne. Sinabi niya sa kanya na naubusan na sila ng karne at binigyan siya ng patatas sa halip na nagpaisip kay Komore kung nagtitipid ba siya ng karne para sa kanyang sarili. Pagkatapos ng duty sa tanghalian nilapitan niya ang lalaki at sinabi sa kanya na nakaipon siya ng maraming karne para bayaran siya noong isang araw. Pagkatapos ay tinanong niya kung gusto niya ang nilagang hindi alam na kumakain siya ng nilagang para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay kung ang ibig sabihin nito ay dinilaan niya ang kanyang lollipop. Makalipas ang isang linggo muli niyang nakalimutan ang kanyang salamin ngunit naalala niyang may mga contact siya sa kanyang pouch. Gayunpaman kinasusuklaman niya ang nararamdaman ng mga ito sa kanyang mga mata at kung gaano kahirap ilabas ang mga ito. Gayunpaman pinipilit niya ang sarili na isuot ang mga iyon ngunit sinabi ni Komore na hindi na niya kailangan dahil magiging tier 3 emirant sub siya sa paligid niya. Kinabukasan sa wakas ay nagpakita siya sa salamin ngunit nakapikit pa rin na nagpaisip kay Komore kung ito na ba ang yugto ng kanyang pagpapahinga. Inihayag niya na mahalumigmig ito sa labas at ang kanyang salamin ay umaambon kaya mas mahirap makita. Sa sandaling iyon pumasok si Tokete sa klase na naka-fogged up at hindi siya nakilala ni May dahil hindi niya makita ang kanyang mga mata. Nagtataka siya kung hindi rin siya nakikilala ng ibang tao ngunit pagkatapos ay sinabi niyang magiging maayos siya hanggat naaalala ni Komore kung sino siya na napayuko ang lalaki sa kanyang pantalon. Nang maglaon hiningi niya kay Komore ang kanyang line ID na nagpapaliwanag na muli niyang makakalimutan ang kanyang salamin balang araw at maaaring mangailangan ng tulong nito. Nakakahiya daw magtanong sa ibang tao pero ayos lang na mapahiya siya sa harap niya ginagawang whipped cream factory ang pantalon niya. Sa katapusan ng linggo nag-text siya kay Komore na pumunta sa istasyon at ang lalaki ay bumagsak sa kama sa pag-aakalang niyaya niya itong makipag-date. Pagdating doon nalaman niyang nakalimutan niya ang kanyang salamin sa isang tren at gusto niya ng tulong niya sa pagbaba sa kanya kung saan. Ang pantalon ng lalaki ay mukhang isang pangit na eksena sa krimen ngunit ang mga bagay ay nauwi sa isang napaaga na pagsabog ng bulkan sa sandaling hinawakan niya ang kanyang kamay upang pasalamatan siya. Hawak ang kamay nito hinayla siya nito sa tindahan ng cake na gusto niyang puntahan dahil nagtitinda lang sila ng espesyal na cake tuwing weekend gayunpaman hindi man lang siya makakain ng walang salamin at likas na nag-aalok si Komore na pakainin siya. Pagkatapos ay humihingi ng paumanhin ang lalaki sa pag-overstep ngunit hindi naiiba si May at umupo doon na nakabuka ang bibig na parang naghihintay ang iyong ina na makakuha ng BBC blessing. Pagkatapos noon dinala siya nito sa tindahan ng salamin para mamili siya ng mga bagong kontak para sa kanyang sarili. Sa sandaling maisuot niya ang mga ito nagpa siya si Komore na umalis upang gumugol ng ilang oras na mag-isa sa kanyang kanang kamay ngunit hiniling ni May sa kanya na magtagal pa. Masaya siyang makikita na niya sa wakas ang mukha nito at kinakabahan ang lalaki dahil baka naiinis na talaga siya sa kanya ngayon. Matapos makasama siya ng ilang oras umuwi si May at naiwan si Komore na nag-iisip kung panaginip lang ba ang araw na ito. Samantala pauwi na si May at napagtanto niyang si Komore ay isang mabait na tao dahil tinulungan niya siya buong araw. Noon lang napagtanto niyang buong araw niyang tinitingnan ang mukha nito kahit na mukha itong tinanggihang clown. Pagkalipas ng ilang araw dumating si May sa klase na may salamin na puro fog dahil sa maskarang suot niya. Noon pa lang narinig niyang pinagtatawanan ng mga kaibigan ni Komore si Tokete dahil sa pagkakaroon ng mahamog na salamin at sa pag-aakalang pagtatawanan din siya nito nagpa siya itong itabi ang kanyang salamin.
Makalipas ang ilang araw nadatnan ni Komure si May na nakaupo sa gitna ng kalye at ngiyaw na parang pusa. Gusto niyang gumawa ng video tungkol sa kanya dahil mukhang cute siya ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang naglalaro siya ng isang shopping bag sa pag-aakalang ito ay isang pusa. Naniniwala si Komure na mapapahiya siya kapag nalaman niya ang katotohanan kaya nagpa siya siyang ngiyaw sa kanya kaya naisip niyang nakikipaglaro siya sa isang pusa. Nang maglaon nagmamadali siyang pumasok sa klase at ang lahat ng kanyang pag-asa at pangarap na makuha si May sa kanyang poste ng pag-ibig ay nadurog nang makita niya ang kanyang sarili na nababahala ng isang lalaki mula sa Ohio. Ang lalaking kakumpetensya niya ay si Azuma na pinakasikat na lalaki sa paaralan at ngayon ay nakatutok ang kanyang mga mata sa premyo. Naniniwala si Komure na wala siyang pagkakataon laban sa mofo na ito para lamang malaman na hindi matukoy ni May ang pagkakaiba niya at ni Azuma. Kapag isiniwalat ng lalaki na siya talaga si Azuma nahihiya si May sa pagsasabing hindi siya kailanman magiging casual sa sinuman maliban kay Komure. Kinabukasan muli niyang nakalimutan ang kanyang salamin at nag-aalala ang kanyang mga kaibigan na magkakaroon siya ng mga linya sa kanyang noo kung patuloy siyang nakasimangot sa lahat ng oras. Dahil dito napagtanto niya na siya ay mukhang galit sa lahat ng oras kaya nagpa siya siyang imulat ang kanyang mga mata ng isang beses. Nang pumasok si Komure sa klase lumingon siya nang nakadilat ang mga mata at ang eksena ay naging pagbubukas ng Tokyo Ghoul para sa ilang kadahilanan. Gayunpaman mahirap para sa kanya na makakita kaya nagpa siya siyang bumalik sa pagpikit ng kanyang mga mata. Sa buong araw patuloy na iniisip ni Komure kung gaano siya kaganda sa kanyang mga mata na ganap na nakamulat at pinalabas ang isa sa kanyang karangalan bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw hiniling niya kay Komure na makipaglaro sa kanya ng word chain na nagpapaliwanag kung paano siya patuloy na natatalo laban kay Asuka at gustong gumaling. Nagsimulang magpalitan ng salita ang dalawa ngunit napagtanto ni May na nagiging madali siya sa kanyang pag-iisip na siya ay isang noob. Hindi siya makakabuti sa ganitong paraan kaya hiniling niya sa kanya na ay bully siya sa kanyang puso. Nagpa siya si Komure na magmadali at pagkatapos ng mga unang round nagpa siya si May na i-chain up ang kanyang pangalan gamit ang isa sa mga salita. Gayunpaman sinabi niya sa halip na Komure-kun at natalo hindi alam na nakuha niya ang puso ng lalaki. Pagkatapos ng klase pareho silang nasa paglilinis at nais ni Komure na sila ay mag-isa upang siya ay gumawa ng gulo. Noon lang napansin niya ang isang ipis na malapit kay May na walang pakialam dahil hindi man lang niya ito nakikita. Sa palagay ni Komure ay magsisimula siyang magpanik kapag may nagsabi sa kanya kaya hiniling niya sa kanya na lumapit sa kanya. Napakalapit niya na halos nasa mukha niya ito at kapag ang isa sa mga babae ay tumawag ng ipis na takot siya at niyakap siya ng mahigpit. Sa isang tag-ulan dumating si Komure sa klase at nalaman na nakasuot ng salamin si May sa pag-aakalang nakalimutan niya ito sa bahay. Nang ipaalala niyang nasa noo niya ang mga ito nalaglag ang mga salamin at mabilis itong kinuha ng lalaki. Nagpasalamat siya sa kanya para sa tulong at hiniling sa kanya na ilagay ang mga ito sa kanya ngunit sa sandaling hinawakan siya nito dito pumutok ito ng napakalakas na nakalimutan niya ang kanyang pangalan. Kinabukasan nakahanap si May ng isang sulat sa sahig at kinuha ito bago lumitaw si Komure sa eksena. Hindi siya makakabasa nang wala ang kanyang salamin at hiniling sa kanya na basahin ito sa halip at napagtanto ni Komure na ito ay isang liham ng pag-ibig na naka-address kay Azuma. Kinuha ni May ang sulat at ibinaba ito kay Azuma na ipinapalagay niyang siya ang sumulat nito. Pinagchichismisan sila ng buong klase na hindi niya maintindihan. Tinanong ng kanyang mga kaklase kung gusto niya si Azuma at sinabi niyang ayos lang siya nang hindi nag-iisip. Napagtanto na ang mga bagay ay hindi na maaayos nagpa siya si Komure na sundan si Azuma upang makita kung ang liham ay may pangalan ng manunulat. Binasa ni Azuma ang liham sa hagdan at ngumiti na ikinalito ni Komure dahil hindi niya masabi kung ano ang nangyayari. Bumalik sa klase patuloy na tumitindi ang mga bagay-bagay dahil patuloy na binabati ng mga babae si May sa pag-score ng isang Riz Lord gamit ang 6-inch na love stick. Nang maglaon nag-brainstorm si Komure ng mga paraan upang maalis ang hindi pagkakaunawaan ngunit pagkatapos ay tinamaan siya na maaaring hindi ito isang pagkakamali pagkatapos ng lahat. Napagtanto niyang si Azuma ay isang maganda at mayamang lalaki at malaki ang posibilidad na magkagusto si May sa kanya na nagpapadala sa kanyang depression arc. Noon lang yamakap sa kanya si May at nagtanong kung bakit mas pangit ang itsura niya kaysa sa karaniwan ngunit ipinagkibit balikat ito ng lalaki. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang tingin niya kay Azuma at hindi maintindihan ni May kung bakit patuloy na tinatanong siya ng lahat tungkol sa lalaking ito.
Sinabi niya na makatuwiran kung tatanungin siya ng mga tao kung nagustuhan niya si Komure dahil kamakailan lamang ay na-attach siya sa kanya at nagustuhan niya ito. Bago maproseso ni Komure ang buong bagay, bumalik si Azuma kasama ang kanyang tugon at hiniling niya kay Komure na magbasa para sa kanya sa halip. Kinakabahan si Komure sa pag-iisip kung ano ang kanyang gagawin kung magsisimulang mag-date sina Mei at Azuma. Pero pagbukas niya ng sulat, may nakasulat na "Thank you for delivering the letter." Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Azuma ang sitwasyon sa kanyang mga kaklase, ipinaliwanag na dinalhan siya ni Mei ng liham ng iba kaya nagpasalamat siya dito. Nang maglaon ng gabing iyon, iniisip ni Komure kung gusto siya ni Mei bilang isang kaibigan o higit pa, ngunit pinananatiling mababa ang kanyang pag-asa dahil ang kanyang mukha ay napakasama ng kanyang ina na humingi ng refund mula sa Diyos noong siya ay ipinanganak. Sa isang malamig na araw, nagpasya si Komure na kumuha ng kape mula sa vending machine, ngunit nakatagpo si Mei na may parehong ideya. Nang makita siyang walang salamin, tinanong ni Komure kung kailangan niya ng tulong na nag-udyok sa kanya na sabihing kamukha niya ang kanyang ina. Sa halip na bumili ng koko ng inumin, bumili siya ng itim na kape at hiniling kay Komure na inumin ito. Gayunpaman, ang lalaki ay nagbuhos ng gata sa kanyang damit na panloob sa pag-aakalang ang mga labi ni Mei ay nasa parehong lata. Makalipas ang ilang araw, nahuhuli na si Komure sa paaralan ng mapagtanto niyang si Mei ay nasa parehong bangka niya. Nagpasya siyang tumakbo pagkatapos sa kanya, ngunit hindi siya nakilala ni Mei sa pagmamadali. Huminto sa pulang ilaw, napansin ni Komure ang kanyang buhok na kamukha ng iyong ina pagkatapos siyang masagasaan ng 7 magkakasunod na lalaki. Sinabi niya na ayaw niyang batiin si Komure sa ganoong kagulo na ipinapaunawa sa kanya na hindi siya ganap na NPC sa kanyang buhay. Maya-maya dinala ni Komure si Mei sa opisina ng nurse dahil na-spray ng bukong-bukong niya habang nag-gym class. Naalala niya si Azuma na nag-set up sa kanila at nagtataka kung sinusubukan niyang maglaro ng isang malayong wingman. Sa sandaling iyon, humihingi ng paumanhin si Mei sa pagiging maesla na sinasabing nadagdagan siya ng ilang pounds nitong mga nakaraang linggo. Napakaganda sa kanya ni Komure kaya pumalakpak pa rin siya kahit na tumaba siya tulad ng isang blue whale. Sa loob ng opisina ng nurse, hiniling ni Komure sa kanya na sumandal sa ibang bagay habang nililimas niya ang upuan at si Mei ay tumayo sa timangan. Sinabi ni Komure na hindi siya kasing bigat gaya ng sinasabi niya, ngunit napahiya siya at sinabihan siya na huwag sabihin sa isang kaluluwa. Nang maglaon, nakita ni Komure si Mei na nahihirapang abutin ang notice board at ipinaliwanag niya na inatasan siyang baguhin ang dokumento dito. Siya ay isang mahina at hindi maabot ang tuktok kaya nagpasya si Komure na ibaluktot ang dagdag na 2 pulgada sa kanyang katawan. Kapag hindi na rin niya maabot ang tuktok, si Azuma ay sumakay at ginawa siyang parang isang maliit na 4 na talampakan, 2 sa harap ni Mei. Komure na sana ay mas matangkad siya ng kaunti. Pero sabi ni Mei ayos lang sa height niya dahil mas madaling tingnan ang mukha nito nang malapitan at makilala siya. Binanggit din niya na makikilala na rin niya siya sa boses nito, ngunit gusto pa rin niyang makita ang mukha nito ng malapitan upang matiyak na siya nga iyon. Pagkatapos niyang umalis, hinihiling ni Komure na manatili siya sa taas na ito sa buong buhay niya. Maya-maya pumasok siya sa klase at nakita niya si Mei na mukhang umiiyak habang nagbabasa ng libro. Nang makaupo na siya, ibinunyag ni Mei na naghahanda siya para sa pagsusulit kasama sina Asuka at Maho at lahat sila ay nagsimulang tumawa ng hysterically dahil mali ang pagbigkas niya ng ilan sa mga salita. Gumaan ang loob ni Komure sa narinig dahil naisip niyang umiiyak si Mei bago siya pumasok sa klase. Gayunpaman, nataman siya na tumawa ng malakas si Mei kaya napaluha siya, kaya ngayon ay gusto niyang makita siya sa ganoong estado. Mamaya sa klase, napansin ng 2 babae ang isang hugis pusong ulap sa labas na nakakakuha ng atensyon ng lahat. Curious din si Mei pero wala siyang nakikita kung wala ang salamin niya. Sa kalaunan siya ay nalungkot at sumuko, ngunit si Komure ay kumukuha ng larawan mula sa kanyang telepono at ipinadala ito sa kanya sa gabi tulad ng simple na siya. Ang makita ang larawan ay talagang masaya siya, ngunit hindi alam iyon ni Komure at sa tingin niya ay naging kakaiba siya. Kinabukasan, si Komure ay nasa bulwagan nang tawagin siya ng isang kaklase na nagngangalang Somiya at binigyan siya ng salamin ni Mei na tila naiwan niya sa lababo ng banyo. Alam niyang umupo siya sa tabi niya, inilagay niya ang salamin sa mukha niya at sinabihan siyang ibalik ito kay Mei. Nahihilo ang lalaki kaya hindi niya sinasadyang mahulog kay Somiya at nang magpakita si Mei sa eksena, nagsimula siyang isipin na sinusubukan niyang kunin si Somiya sa kanyang candy cane. Si Mei ay likas na tumakbo at pinaghiwalay ang 2, ngunit pagkatapos ay humingi ng paumanhin kay Somiya dahil sa panghihimasok.
Kinabukasan nabala ang paaralan gaya ng nakagawian at sa wakas ay nakasuot na ng salamin si May sa paaralan. Ipinaliwanag ni Comer kung paano niya naaalala na magsuot ng salamin sa karamihan ng mga araw na nangangahulugang hindi niya kailangan ng tulong nito sa halos lahat ng oras. Ito ay nagpaparamdam sa kanya na walang katuturan ngunit natutuwa siya dahil si May ay hindi nahihirapan buong araw. Bukod pa riyan hindi kaya ng kanyang puso na maging malapit sa kanya sa lahat ng oras kaya nakikita niya ito bilang pahinga para sa kanyang sarili. Noon lang napagtanto niyang nakalimutan niya ang kanyang aklat-aralin sa bahay kaya iminungkahi ni May na ibahagi nila ang kanya para sa araw na iyon. Habang kinakaladkad niya ang kanyang mesa sa tabi ng kanyang mesa napagtanto niyang madalas silang ganito sa klase ngunit hindi niya napansin kung gaano sila kalapit dahil hindi siya nakasuot ng salamin. Nang maglaon sinamahan siya ni Comer sa tindahan ng salamin kung saan makakakuha siya ng dagdag na pares para sa kanyang sarili kung sakaling mawala muli ang mga ito. Ipinaliwanag niya na gusto niyang makakuha ng pares na mukhang maganda sa kanya ngunit dahil wala ang kanyang ama ngayon kailangang maging daddy niya si Comer para sa proseso. Habang sinusubukan niya ang iba't ibang pares hindi kinaya ng puso ni Comer na ikinadismaya niya. Kahit anong pilit niya lahat sila ay mabait sa kanya kaya napagtanto niya na wala siyang silbi sa sitwasyong ito katulad ng ibang sitwasyon sa buhay niya. Napansin ni May ang pagkadismaya sa kanyang mukha at tinanong siya kung ayos lang siya kaya sinabi sa kanya ng lalaki na mukhang okay siya sa kanya may salamin o walang salamin. Upang gawing mas madali para sa kanya nagpa siya si May na kumuha ng isang pares na katulad ng mayroon na siya. Kinabukasan lumapit siya sa kanya at sinabing nabasag niya ang kanyang salamin dahil isinuot niya ang mga ito sa pagtulog na ibinalik ang mga ito sa dati. Sa isang malamig na weekend lumabas si Comer upang bumili ng ketchup at dumaan sa isang tindahan na nagbebenta ng mga regalo para sa darating na araw ng mga puso. Hinihiling niya ang isang sorpresa ng mga puso mula kay May hanggang sa napagtanto niyang ang pagiging kalahating bulag nito ang tanging bagay na pumipigil sa kanya upang makita kung gaano talaga siya kakulit. Sa sandaling iyon biglang lumitaw si May at natutuwa si Comer na makita siyang nakasuot ng regular na damit para sa taglamig. Nakalimutan na naman niya ang kanyang salamin sa bahay ngunit sinabi niyang magiging maayos siya dahil pamilyar siya sa lugar. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang kanyang ibinubulong at sinimula ni Comer na timbangin ang kanyang mga pagpipilian dahil sa palagay niya ay hindi magandang ideya ang pagtatapat dito. Naniniwala siyang malalaman ni May ang tungkol sa crush niya sa kanya mula sa lahat ng dekorasyon ng Valentine's ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang wala siyang nakikita na nangangahulugan na ligtas siya sa ngayon. Nagtungo ang dalawa sa supermarket kung saan ipinahayag ni May na pinadala siya ng kanyang ina upang bumili ng mayonesa. Lingid sa kanyang kaalaman na puno na pala ng mayonesa ang pantalon ni Comer dahil bumababa siya sa pamimili nito. Habang pinasasalamatan niya ang mga Diyos ng plano sa paggawa nito muling tinanong siya ni May kung ano ang kanyang binulong sa kalye. Narinig niya ang sinabi nito na may gusto siya sa kanyang ngunit si Comer ay sobrang tanga para ipagtapat ang kanyang tunay na nararamdaman. Sa sandaling iyon inalok sila ng tindera na tikman ang kanilang mga Valentine's chocolate na nakakagambala kay May. Gayunpaman nagsimulang magpanik si Comer at kinaladkad siya palabas doon. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa paghawak sa kanyang kamay at sinabi ni May na napakainit ng kanyang kamay. Ang kanyang sariling mga kamay ay medyo malamig ngunit sa palagay niya ay kapaki-pakinabang ang mga ito kapag gumagawa ng mga tsokolate dahil hindi ito matuno ng kasing bilis. Tinanong siya ni Comer kung plano niyang gumawa ng mga tsokolate anumang oras sa lalong madaling panahon at sinabi ni May na gagawa siya para sa araw ng mga puso. Pagkatapos ay pinagsama niya ang dalawa at napagtanto na ang lahat ng dekorasyon na nakita niya ay dahil sa araw ng mga puso. Sinubukan muli ni Comer na gambalain siya ngunit diretso siyang nagtanong kung siya ang prinsesa ng tatay na gusto ng mga tsokolate para sa Valentine's. Sa pag-aakalang nalantad ang kanyang damdamin ipinagdasal ng lalaki na huwag sana siyang kasuklaman ni May ngunit hindi napagtanto ni May ang kanyang nararamdaman at ipinapalagay na gusto niya ng mga tsokolate dahil magkaibigan sila. Kahit na nakikita niyang walang pagkakataon na makuha niya si May sa kanyang love stick kontento na siya sa panunood ng ibang lalaki na pumutok sa kanyang utak mula sa malayo. Noong ika-14 na nakita ni Comer si May na nagbibigay ng mga tsokolate sa kanyang mga kaibigan at inaasahan niyang makakuha din ng ilan. Maya-maya pa lumapit si May sa kanya at sinukbit ang kanyang bag na pagtanto lang niyang nagkamali siya at hindi sinasadyang iniwan siya. Pareho silang nababaliw tungkol dito ngunit si Comer ay nagpapanggap na ayos na sinasabing ito ang pag-iisip na mahalaga.
Nagpasya siyang maghintay hanggang sa susunod na taon upang maglaro ng kanyang card ngunit pagkatapos ay napagtanto na maaaring hindi pa sila maging magkaibigan noon. Ngayon ay nalilito siya kung pupuntahan ba ito ngayon o ilagay ang kanyang mga card ng tama na ikinadismaya niya. Noon lang nilapitan siya muli ni May at pinakiusapan siyang tumambay sa kanya pagkatapos ng klase na muling nag-aasam na makakuha ng ilang palpak na topi. Maya-maya si Komore ay nag-iisa sa klase kasama si May na gustong bigyan siya ng iba pang pambawi sa mga nawawalang tsokolate. Buong araw daw siyang nag-iisip kung ano ang ibibigay sa kanya ngunit wala siyang maisip kaya binibigyan niya ito ng libreng kamay para hilingin ang anumang gusto nito sa kanya. Nang makita ang eksaktong senaryo na ito sa ilang video ng therapy sa pamilya nagsimulang magpanik si Komore ngunit pagkatapos ay nag-ipon ng lakas ng loob na kunan ang kanyang shot. He understands how freaking stupid he look while confessing but luckily May can't see his face so pwede na siyang magmukhang clown. Habang sinusubukan niyang magsalita hindi man lang mailabas ng lalaki ang kanyang boses kaya umupo siya at nagpas siyang mag-cash in sa ibang pagkakataon kapag nakita na niya ang mukha nito. Malumanay na sinabi sa kanya ni May na maglaan ng oras at hindi na niya malilimutang muli ang kanyang salamin para masabi niya sa kanya ang gusto niya mamaya. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng natitirang tsokolate at nasiyahan si Komore sa araw na iyon. Makalipas ang isang buwan sa White Day nagdala si Komore ng regalo para kay May ngunit laking gulat niya nang makita niya itong naglalakad na parang walang buhay na zombie. Tinanong niya siya kung ano ang nangyari at ipinahayag ni May na tumaba siya pagkatapos kumain ng mga tsokolate sa loob ng isang buwan. Gusto na niya ngayon na mag-chocolate-free diet at hiniling kay Komore na pigilan siya kung susubukan niyang maging ligaw ibig sabihin ay hindi niya maibibigay ang Reg Along dala niya. Pagkatapos noon lumapit si Azuma kay May at binigyan siya ng isang bag ng mga sweets para pasalamatan siya sa mga tsokolate na ibinigay niya sa kanya noong Valentine's. Si May ay nagsimulang maglagay ng mga tsokolate sa sandaling makita niya ang mga ito ngunit pinigilan siya ni Komore na kainin ang mga ito tulad ng hiniling niya sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras lumala ang mga craving ni May at sinubukan niyang kainin muli ang mga ito ngunit pinigilan siya muli ni Komore. Di nagtagal binigyan din siya ni Tokide ng isang bag ng mga tsokolate at napagtanto ni Komore na sinusubukan niyang iwasan siya para makakain siya ng mga tsokolate ng palihim. Sa kalaunan hindi na mapigilan ni May ang sarili at kakainin na niya ang mga matamis na nakuha niya mula kay Azuma ngunit pinigilan siya ni Komore at hiniling na kainin muna niya ang mga nakuha niya para sa kanya. Masayang kinuha ni May ang bag mula sa kanya at nagsimulang kumain na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay at hindi malaman ni Komore kung ito ay tagumpay o pagkatalo. Pagkalipas ng ilang araw dumating si Komore sa klase at masayang ipinakita sa kanya ni May na pinunan niya ang kanyang point card para sa kanyang kampanya ng regalo ng matamis. Gayunpaman mag-e-expire ang card bukas kaya dapat niyang i-post ito ngayon o hindi siya makakarating sa oras. Nakita ni Komore na nakalimutan niyang muli ang kanyang salamin at maaaring mawala kaya't nag-alok siya na tulungan ang dalagang nasa pagkabalisa. Pagkatapos kunin siya ni May sa alok na iyon tinanong ng kanyang mga kaibigan kung gusto niyang pumunta sa bagong arcade pagkatapos ng klase na siyang nagpa-excite sa kanya. Gayunpaman sinabi niya sa kanila na hindi dahil nakagawa na siya ng mga plano kay May. Lingid sa kanyang kaalaman narinig ni May ang pag-uusap na ito at sinabi sa kanya na mag-isa siyang pupunta sa post office para makalabas siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Sinabi niya na nag-aalala siya dahil hindi niya suot ang kanyang salamin ngunit nagsisinungaling si May na siya ay nakasuot ng contact lens sa halip. Sa ibang pagkakataon sa klase hiniling ng guro kay May na magbasa ng isang sipi at nagawa niya iyon sa pamamagitan ng pagtulak ng libro sa kanyang mukha. Gayunpaman kapag natigil siya sa isang salita natatakot siya na maawa si Komore sa kanya at kanselahin ang kanyang mga plano na tulungan siya. Pagkatapos ng klase inalok siya ng kanyang mga kaibigan ng tulong para lumipat sa susunod na klase ngunit tinanggihan niya ang tulong nila dahil ayaw niyang mag-alala si Komore. Tumakbo siya palabas ng klase dahil sa kahihiyan at hiniling muli ng mga kaibigan ni Komore na pumunta siya sa arcade. Samantala si May ay naliligaw sa mga bulwagan at hindi mahanap ang kanyang silid-aralan inamin na kahit na kailangan niya ng tulong ni Komore hindi niya nais na mawalan siya ng pakikipag-usap sa kanyang mga kasama. Noon lang nagkasalubong silang dalawa at sa wakas ay inamin ni May na sa katunayan ay hindi niya nakikita. Sinabi niya sa kanya na ayaw niyang mawala siya sa arcade dahil sa kanya kaya naman sa lahat ng oras na ito ay nagpanggap siyang okay. Inamin din niya na gustong-gusto niyang kasama siya at gusto niyang mapasaiyo ang lahat sa mga kadahilanang hindi pa niya maintindihan.
Pagkasabi niya noon gusto niyang pumunta sa post office ng mag-isa ngunit sinabi ni Comere na walang paraan at sumama sa kanya. Pagkatapos i-post ang gift card ibinaba niya si May malapit sa kanyang tahanan at sumama sa kanyang mga kaibigan sa arcade. Pagkalipas ng ilang araw napagtanto ni Comere na napakabilis ng oras kapag kasama niya ang mga kaibigan ngunit ginugugol niya ang bawat oras na siya ay nasa paaralan. Gayunpaman habang siya ay umakyat mula sa ikalawang taon hanggang sa ikatlo napagtanto niya na maging ang kanyang mga araw sa pag-aaral ay mabilis na lumipas. Sa pagpupulong natutuwa si Comere na nasa parehong klase ni May at napagtanto na silang dalawa kasama ang ilan pa ay ginawaran ng perpektong parangal sa pagdalo. Habang paakyat sila sa entablado napagtanto ni Comere na laging nakasimangot si May nang walang salamin at maaaring isipin ng mga tao na siya ay isang delinkwenteng paghusga sa kanyang hitsura. Gustong iligtas ni Comere ang kanyang reputasyon at nagsimulang mag-isip ng mga paraan para maging normal siya sa entablado. Naniniwala siya na ang pagtulong sa kanya na mapawi ang stress ay maaari ring maalis ang kanyang pagsimangot kaya hiniling niya sa kanya na pindutin ang isang lugar sa kanyang palad na tumutulong sa pagpapalabas ng mga nerbiyos. Gayunpaman walang nakikita si May at hiniling sa kanya na gawin ito para sa kanya. Nagsimula siyang manginig habang hawak ang mga kamay niya at pabirong sinabi ni May na parang mas kinakabahan siya kaysa sa kanya. Pagkatapos ay hinihiling niya sa kanya na mag-isip ng isang bagay na masaya na tumutulong din na mapawi ang stress. Sa huli nagpa siya si Comere na sumuko at naniniwalang mamahalin siya ng lahat para sa kung sino siya kaya hindi mahalaga kung mukhang galit siya sa entablado. Kapag tinawag ang pangalan ni Comere umakyat siya sa entablado ngunit nagsimulang kabahan. Sinusubukan niyang mag-isip ng isang bagay na masaya ngunit ang kanyang mga iniisip ay puno ng mga oras na ginugol niya kay May na tumutulong sa kanya na kumalma. Nang tawagin ang pangalan ni May napagtanto ni Comere na napakabilis na lumipas ng buong taon at lahat ng ito ay dahil sa napakasarap niyang oras kasama si May sa klase. Kinabukasan oras na para sa mga mag-aaral na magpasya ng kanilang mga upuan para sa buong taon at iniisip ni Comere kung sino ang uupo sa tabi ni May ngayong taon. Inaasahan niya na ito ay isang tao na makakatulong sa kanya kapag nakalimutan niya ang kanyang salamin at nais niyang makuha ang upuan sa sulok dahil mas madaling matendaan. Nang maglaon nakuha ni Comere ang parehong upuan tulad ng huling pagkakataon ngunit ang kanyang pagkakataong madilaan ang kanyang lollipop ay bumaba sa zero kapag nakita niya sina Azuma at May na nakaupong magkasama. Gayunpaman nakayanan niya ang katotohanang hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magsimula at tiyak na tutulungan ni Azuma si May. Pagkatapos ay hiniling ni May kay Azuma na ituro ang kanyang mga kaibigan at ipinakita niya sa kanila kung saan parehong nakaupo sina Comere at Asuka. Sa sandaling iyon sinabi ng isang batang babae kay May na siya ay nasa maling upuan at napagtanto ni Azuma na siya ay talagang nasa upuan 25. Hinawakan niya ang kamay niya at tinulungan siyang umupo sa tamang pwesto at natutuwa si Comere na malaman na uupo si May sa tabi ni Semiya. Nang makita niyang lumilingon si May sa kanya sinubukan niyang kausapin ang babaeng nakaupo sa tabi niya na nagpapakilala sa sarili bilang Hibuchi. Kahit na masaya siyang nakahanap si May ng isang mabuting kaibigan patuloy niyang hinihintay na lumingon ito at tumingin sa kanya na naging dahilan upang hindi siya makapag-focus sa klase. Sa sandaling iyon lumapit si Hibuchi kay May at sinabi sa kanya na ang kanyang paningin ay hindi masyadong maganda kaya gusto niyang lumipat ng upuan sa kanya. Masayang pumayag si May na lumipat at napunta sa tabi mismo ni Comere. Tinanong niya kung bakit siya bumalik at sinabi ni May na ito ay dahil mahuhuli siya na natutulog sa front row. Inamin din niya na magkakaroon siya ng problema kung patuloy siyang lumilingon sa panahon ng isang lecture at itinulak ni Comere ang kanyang mukha sa desk sa kahihiyan. Pagkalipas ng ilang araw sa klase ng sining hinihiling ng guro ang mga mag-aaral na magpares at gumuhit ng mga larawan ng bawat isa. Gaya ng dati nakalimutan ni May ang kanyang salamin sa bahay kaya kailangan niyang gumuhit ng Comere sa memorya. Para kay Comere ang pagguhit ni May ng kanyang portrait ay parang Discord mod na kumukuha ng tubig sa paliguan ng Belle Delphine. Maya-maya lumapit si May sa kanyang mukha na nagsasabi na hindi siya maaaring gumuhit kapag siya ay nakatingin sa kanya at hindi makatingin sa kanya kapag siya ay nagdodrawing. Pagkatapos ay nagpasya siyang iguhit si Comere mula sa kung ano ang naiisip niyang hitsura nito at nauwi sa paggawa ng isang cute na sketch. Maya-maya tumakbo si May kay Someya sa banyo at lumapit sa kanya upang makita ang kanyang mukha. Komento ni Someya na mahaba ang pilak mata niya at malambot din ang balat kaya namula si May. Ang matamis na usapan ni Someya ay naging Niagara Falls ang kanyang panty na nag-udyok kay May na hilingin na pinahina niya ito.
Nang maglaon nakilala siya ni Komore sa klase at nang nilapitan niya ang mukha nito upang makita ito naalala niya ang mukha ni Someya at mabilis na umatras. Pagkalipas ng ilang araw tumakbo si Komore pabalik sa bahay at ipinahayag na dinala niya ang salamin ni Mei sa kanyang bag. 30 minuto bago nasa klase si Mei nang yayain siya ng kanyang mga kaibigan na maglakad pauwi sa kanila. Hindi niya sinasadyang naiwan ang kanyang baso sa mesa ngunit napansin ito ni Komore nang pumasok siya sa klase. Nagsimula siyang mag-isip kung hahayaan ba niya sila o iuwi at pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang nagpasya siyang i-text muna siya. Sinabi sa kanya ni Mei na hayaan sila ngunit nag-aalala si Komore na baka maligaw sila sa katapusan ng linggo. Pagkatapos ay hiniling ni Mei sa kanya na dalhin sila sa bahay para sa pag-iingat na nagdadala sa idiot na ito sa kasalukuyang sitwasyon. Siya ay lubos na nagpaplano sa baril off sa mga salamin ni Mei at pumasok sa kanyang tahanan tulad ng isang kilabot. Napansin ng kanyang ina na siya ay kumikilos tulad ng isang acoustic na bata at hinarap siya ngunit iniwasan niya ito at umatras sa kanyang silid. Maya-maya ay inilagay niya ang mga baso sa kanyang estant dahil ayaw niyang madurog ito sa kanyang bag. Gayunpaman hindi siya makapag-focus sa kanyang pag-aaral dahil ang pagkakaroon ng salamin ni Mei sa kanyang silid ay ang pinakamalapit na nadala niya sa kanyang bahay katulad ng karamihan sa aming mga manunood. Pagkatapos ay naglabas siya ng mga tissue paper upang linisin ang mga ito ngunit pagkatapos ay nagpa siya na bigyan si Mei ng isang ganap na parangal. Samantala ginagamit ni Mei ang kanyang backup na baso para magbasa ng libro at umaasa na hindi madumi ang mga basong iniwan niya kay Komore. Lingid sa kanyang kaalaman ganap na pinunasan ni Komore ang lahat ng mantsa ng kanyang load at pinakinang na parang bago. Nang matatamaan siya ng post-not clarity nakatanggap siya ng tawag mula kay Mei na nagpapasalamat sa kanya sa pag-aalaga sa kanyang salamin. Tinanong niya kung marumi sila noong kinuha niya ang mga ito ngunit pagkatapos ay ipinapalagay ni Komore na maaaring hindi man lang sila tiningnan ni Komore. Gayunpaman naniniwala siyang ang pagkakaroon ng salamin sa kanyang lugar ay parang pagbisita niya sa kanya at halos nakikita siya ni Komore na nakaupo sa stand. Hindi maalis ni Komore ang kanyang imahe sa kanyang ulo na nagpapahiwatig na ito ay round 2 nanograms meat beating session. Kasunod nito humiga si Komore sa kama at nagpupumilit na makatulog dahil ito ang pinakamalapit na mapupuntahan niya sa isang babae. Makalipas ang ilang araw nagkita ulit silang dalawa sa klase at nilapitan ni Mei ang kanyang mukha dahil sa ugali. Gayunpaman napakahina ng laro ni Komore na hindi siya maka-score kahit na nahulog ang shotty sa kanyang condom gun. Humihingi siya ng paumanhin sa pagsandal ipinaliwanag kung paano niya sinasadyang nabangga ang noo sa isang tao at kahit na halos humalik sa iba habang nakatingin sa kanilang mukha. Gayunpaman nang magsimulang maguluhan si Komore ay ipinaliwanag niya na sa kanyang ama ang dahilan kung bakit mas naging awkward ang mga bagay. Kinabahan si Mei at ipinaliwanag na sanggol pa siya noon bago mabilis na umupo sa kanyang upuan. Nang maglaon sinabi ni Asuka sa kanya na mayroon siyang buhok sa kama at hindi ito maaayos ni Mei dahil ang kanyang pocket mirror ay masyadong maliit para makita niya. Sinabihan siya ni Asuka na huwag mag-alala ngunit namula si Mei at tinanong si Komore kung kakaiba ang hitsura ng kanyang buhok. Nagulat si Komore na hinihingi niya ang kanyang walang katuturang opinyon at tiniyak sa kanya na siya ay mukhang mainit na naninigarilyo na nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Pagkatapos ng klase umuulan at napansin ni Mei na kinakawag-kawag ni Komore ang kanyang balikat. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na magaling siyang magpamasahe at tinanong kung gusto niya nito. Kinabahan si Komore at tinanggihan siya dahil hindi pa niya nahawakan ang isang babae sa buong buhay niya at pinapahiran niya ang kanyang pantalon sa sandaling magpatong siya ng kamay sa kanya. Gayunpaman pinilit ito ni Mei at pumayag siyang imasahe nito ang kanyang balikat. Kasunod nito binuksan niya ang kanyang tala-arawan at nagsusulat ng masahe sa loob nito na nagpapaliwanag na gumagawa siya ng isang listahan ng lahat ng mga bagay na maaari niyang gawin para sa kanya kahit na wala ang kanyang salamin. Kinabukasan sa wakas ay nagpakita siya dala ang kanyang salamin ngunit nahanap niya si Komore na natutulog sa kanyang mesa. Maingat niyang nilapitan siya para gisingin ngunit nabighani sa kung gaano talaga siya kakulit. Umupo siya sa harap niya at nagsimulang laruin ang kamay nito ngunit si Komore ay lumakad sa proseso na nagpakaba sa kanilang dalawa. Ipinaliwanag ni Mei na gusto niyang tingnan siyang mabuti dahil nakasuot siya ng salamin ngayon ngunit humihingi siya ng paumanhin sa pagpasok. Sinabi sa kanya ni Komore na ayos lang ito ngunit gusto niyang makaganti at hilingin sa kanya na tingnan din siya ng mabuti kaya mas lalo siyang kinabahan. Sa isa pang tag-ulan nakasalubong ni Mei si Komore papunta sa paaralan at nalungkot na nakalimutan niyang muli ang kanyang salamin.
Mas mahirap para sa kanya na makakita sa ulan kaya napunta siya sa isang lusek ng tubig. Pagdating nila sa paaralan naiinis si May sa kanyang basang medyas at sinabihan si Comere na tumingin sa malayo habang itinatapon niya ito. Pagkatapos ay hiniling niya kay Comere na lingunin siya ngunit ang mga paa ni Comere ay kumikibot katulad ng bawat manlalaro ng Elden Ring at nagpas siyang panoorin ang ulan para sa araw na ito. Pagkalipas ng ilang araw naabutan ni Comere si May na nakaupo mag-isa sa isang parke at ibinunyag niya na hinihintay niyang bumalik ang kanyang ina dahil nakalimutan niya ang kanyang mga susi sa bahay. Pagkatapos ay hiniling niya kay Comere na itulak siya sa swing ngunit kinakabahan ang lalaki sa pag-aakalang kailangan niyang hawakan ang likod niya. Habang siya ay patuloy na nagtutulak na pagtanto ni Comere na ang mga tao sa harap ay nakakakuha ng pinakamahusay na pagtingin sa kanyang V-zone at biglang tumigil sa pag-indayog sa selos. Sa sandaling iyon sinandal ni May ang kanyang ulo at tinanong siya kung ano ang nangyari na nagpapanik sa lalaki. Sa pag-unawa sa kanyang pag-aalala itinaas ni May ang kanyang palda at ipinakita sa kanya na talagang nakasuot siya ng pantalon sa ilalim. Pagkalipas ng ilang araw nakahanap si May ng isang App Store card sa loob ng desk ni Comere at ang lalaki ay nagsimulang mag-alala sa pag-aakalang siya ay magiging pawis na gamer. Sa kabutihang palad walang ideya si May kung tungkol saan ang card at basta-basta itong ibinalik. Sa panahon ng tanghalian nagsisisi si Comere na hindi siya nabigyan ng malinaw na sagot ngunit nag-aalala na baka maging isa siya sa mga tulala na bumibili ng bagong laro ng FIFA bawat taon. Nang maglaon ng gabing iyon si Comere ay nakakuha ng klase mula kay May ngunit napagtanto niyang sinadya niyang tawagan si Asuka. Humingi siya ng paumanhin sa paggising sa kanya at sinabihan siya ng good night ngunit nauwi sa pagdayal muli ng kanyang numero. Tinanong siya ni Comere kung ano ang kailangan niya at ipinaliwanag niya na nagkakaroon siya ng sleepover sa lugar ni Asuka. Hindi niya mahanap ang kanyang salamin at nagpa siya na pumunta sa banyo nang wala ang mga ito ngunit ngayon ay nawala siya sa pasilyo. Idinagdag niya na ang sleepover ay isang horror movie party kaya naman kinikilig siya at mas magiging maganda ang pakiramdam niya kung kakantahin siya ni Comere. Kinantahan siya ni Comere ng isang kanta na may mga vocal na mas masahol pa kaysa sa The Weeknd ngunit biglang narinig ang kanyang ina sa pasilyo at tumahimik. Ayaw niyang lituhin si May at nagsimulang bumulong na nagpapabasa sa kanya. Pagkaalis ng kanyang ina nagsimula itong magsalita ng normal at inutusan siyang maghanap ng switch ng ilaw sa malapit. Sa tulong niya nakahanap si May ng banyo at ni-mute ang sarili habang ginagawa niya ang kanyang negosyo na iniwan si Comere sa lahat ng uri ng masamang iniisip. Pagkatapos niyang gawin nagsimula siyang bumulong sa telepono upang ibalik ang pabor. Bumalik si May sa silid at humingi ng paumanhin kay Comere sa pagpigil sa kanya hindi alam na malugod niyang kausapin siya buong gabi. Pagkalipas ng ilang araw nagtipon ang buong klase sa labas ng pool at nagtataka si Comere kung paano nagsusuot ng salamin ang mga tao habang lumalangoy. Napansin niyang nakasuot ng de-reset ang goggles si May ngunit pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na huwag masyadong tumitig sa mga babae. Noon lang nakita niya si Asuka na sinasabi kay May na nakatitig si Comere sa kanya na nagpapabasa sa kanya bago pa man siya tumalon sa pool. Kinalaunan sa araw na iyon naabutan niya si May sa labas ng paaralan na kumakain ng ice cream at nagpa siya na ibigay ang kanyang kumpanya. Pagkatapos niyang matapos itatapon na niya ang steak ngunit pinigilan siya ni Comere na nagpapakitang nanalo talaga siya ng isang premyo. Nang makita siyang nasa sabik inabot sa kanya ni May ang stick at tumakbo na iwan ang lalaki na may mas maraming gun material. Pagkalipas ng ilang araw nakatagpo siya ng isang pusa pagkatapos ng paaralan at nagsimulang sundan ito ng hindi nag-iisip. Gayunpaman naabutan niya si Azuma na sinusubukang ipakita ang kanyang dingdong sa mukha ng ilang random na babae at mabilis na nagtago sa likod ng isang puno. Gayunpaman ang pusa ay nagsimulang ngumyaw na nagpapakaba sa kanya. Noon lang napansin niya si May na nanggagaling sa kabilang direksyon na hinahanap ang pusa at napagtanto niyang dapat niyang pigilan si May na pumunta dito. Sa kabutihang palad narinig ng pusa ang mga ngiyaw ni May at lumapit ito sa kanya na nakagambala sa kanya mula sa mga pagtatangka ni Azuma na gawin ang aksyon ni Donkey Kong. Nag-iisip si Comere kung magkakaroon ba siya ng pagkakataong umamin kay May ng ganito at iniisip niya kung ano ang magiging resulta. Samantala nang magsimulang makipag-usap ang batang babae kay Azuma hinikayat ng pusa si May sa bukas ngunit hinaila siya ni Comere sa likod ng puno. Sa sandaling mapunta si May sa kanyang mga bisig sinabi ng batang babae kay Azuma na siya ay umiibig sa kanya ngunit sinabi sa kanya ni Azuma na may gusto siyang iba. Napagtanto ni May na malapit na siyang makahadlang ngunit nagulat si Comere na ang kanyang utak ng gisantes ay may kapasidad sa pag-iisip na maunawaan ang mga ganoong bagay.
Pagkatapos ng paghahayag na ito mula sa mga Diyos ng balangkas nagpasya si Komare na kunan ang kanyang pagbaril minsan sa hinaharap. Makalipas ang ilang araw ang klase ay pupunta sa isang field trip at ang mga mag-aaral ay hinihiling na hatiin sa mga grupo. Napilitan si Komare na makipaggrupo sa kanyang mga kaibigang lalaki ngunit hindi niya maalis sa isip niya si May na kasama sina Asuka at Maho. Nang mapansin na lumampas na sa linya ng code ng bro ang kanyang palpak na topi na pagnanasa hinimok siya ni Hisoka na pumirma sa grupo ni May. Idinagdag din nila na maaaring makalimutan muli ni May ang kanyang salamin at kakailanganin niya ang kanyang tulong sa buong biyahe. Gayunpaman nag-aalangan si Komare na lapitan siya ng mag-isa at dahil maaari silang magpares ng hanggang 6 na tao sumang-ayon ang kanyang mga kaibigan na sumama sa kanila sa pag-asang makakakuha din sila ng ilang shotties sa kanilang mga dingdong. Samantala sinabi ni Asuka at Maho kay May na huwag kalimutang muli ang kanyang salamin ngunit ibinunyag niya na mayroon siyang ekstrang pare sa kanyang bag kaya magiging maayos siya. Tinanong nila siya kung bakit hindi siya nagtatago ng isang pare sa kanyang bag sa lahat ng oras at sinabi ni May na ito ay dahil kailangan din niya ng isang pare sa bahay. Pagkatapos ay tinanong siya ni Asuka kung gusto niyang imbitahan si Komare dahil nakatitig siya kay M sa buong oras. Inamin ni May na gusto niyang anyayahan si Komare ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon. Sa sandaling iyon nagpakita si Komare at ang kanyang mga kaibigan at formal silang inanyayahan ni Asuka sa kanilang grupo. Ipinaliwanag niya na maaaring makalimutan muli ni May ang kanyang salamin at nakaugalian na rin niyang gumastos ng labis na pera kaya naiwan si Komare sa pamamahala sa kanya. Humingi ng paumanhin si May kay Komare dahil napilitan siyang maging babysitter ngunit sinabi ni Komare na gusto pa rin niyang sumali sa kanilang grupo. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit gusto niyang sumama sa kanya at sinabi ni Komare na ito ay dahil siya lamang ang kinunan sa pakikipagtalik. Habang nagpaplano sila ng biyahe sinabi ni May kay Komare na pakiramdam niya ay ligtas siya sa paligid niya kaya namula ang lalaki. Sa gabi inilalagay ni May ang kanyang ekstrang salamin sa bag at tinatamaan ang kama. Gayunpaman sabik na sabik siya para bukas kaya hindi na siya makatulog. Iniisip niya kung gaano talaga siya kapobrain at nangako sa sarili na hindi siya magdudulot ng gulo para kay Komare at sa iba pa. Kinabukasan late na dumating si Komare at ipinaliwanag na hindi siya makatulog ng maayos dahil sa sobrang excited na laman lang na nasa iisang bangka si May. Ipinaliwanag niya na natapakan niya ang kanyang salamin at nabasag ang mga ito habang nasa daan ngunit mayroon din siyang extra sa kanyang bag. Sa loob ng bus hinailan niya ang isa pang pares at sinabi kay Komare na talagang inaabangan niya ang biyahe. Ibinunyag ni Asuka nang pumunta sila sa Kamakura nagdala si May ng mga peking salamin dahil akala niya ay cute ang frame. Noon lang napagtanto ni May na hindi niya sinasadyang naimpake ang mga peking basong iyon sa halip na ang kanyang mga ekstrang salamin kaya nakasimangot siya buong araw. Nang maglaon dumating sila sa lugar at napansin ni Komare na inililihim ni May ang kanyang dilema mula sa iba. Gusto niyang tulungan siya ngunit naniniwala siyang magiging insensitive ito lalo na dahil sinisikap niyang hindi maging abala sa sinuman sa kanila. Sa sandaling iyon bumiyahe si May ngunit nahuli siya ni Komare sa kalagitnaan ng taglagas na nag-udyok sa kanya na sabihin sa kanya na nakalimutan niya ang kanyang salamin sa bahay. Nang makita ang kalungkutan sa kanyang mukha nagpa siya si Komare na pasayahin siya ngunit hindi niya maisip kung ano ang sasabihin. Ayaw siyang abalahin ni May at sabihin sa kanya na hayaan siya ngunit nagsimulang isipin ni Komare na siya ay nabalisa dahil tumawid siya sa ilang linya. Maya-maya nagsimulang sundan ni May ang ilang random na grupo sa pag-aakalang kanya ito hanggang sasabihin nila sa kanya na hindi niya sila mga kagrupo. Naghintay si May sa labas at tinext si Komare na agad namang lumapit sa kanya. Kapag nahanap na niya ito napagtanto niyang kailangan niya talaga siya ngayon na nagsasabi rin sa kanya na hindi siya nagagalit sa kanya. Ipinaliwanag ni May na ayaw niyang abalahin ang iba ngunit naligaw na hindi sinasadyang nagdulot ng problema sa kanila. Sinabi sa kanya ni Komare na ayos lang ngunit si May ay nagsimulang umiyak dahil hindi niya magawa ang kanyang sarili at nauwi sa pagiging istorbo para sa kanya araw-araw. Hindi alam ni Komare kung paano siya ay comfort kaya umupo sila roon habang nakapikit siya. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano kagiliw-giliw para kay May na magkaroon ng pakiramdam ng pagkakasala at sabihin sa kanya na nais niyang makalimutan niya ang kanyang salamin araw-araw. Kapag tinanong niya kung bakit yamakap si Komare sa kanya at sinabi sa kanya na ito ay dahil gusto niyang tumulong sa kanya. Sa kanilang pagbabalik naisip ni Komare na kinasusuklaman siya ni May dahil tumahimik siya pagkatapos ng sinabi nito sa parke ngunit biglang ipinatong ni May ang kanyang kamay sa kanya at sinabi sa kanya na napakabait niya.
Hindi niya maintindihan kung bakit gugustuhin nitong umasa ito sa kanya ngunit ito ay nagpapasaya sa kanya. Nang marinig ito dumating si Komure sa conclusion na hindi siya kinasusuklaman ni May. Kinabukasan sa paaralan iniisip pa rin ni May ang sinabi sa kanya ni Komure at hindi niya maintindihan kung bakit napakabait nito sa kanya. Kahit na gusto niya ito sa palagay niya ay patas na umasa sa kanya sa tuwing nakakalimutan niya ang kanyang salamin at nagpa siya na gamitin ang kanyang mga pang-araw-araw na kontak. Nang maglaon pumasok si Komure sa klase at humingi ng paumanhin sa sinabi niya sa mga kakaibang bagay habang nasa biyahe ngunit sinabi ni May na kasalanan niya kung bakit siya nag-alala. Idineklara niya na hindi na siya aasa sa kanya at ibinunyag pa niya na nagsuot siya ng mga kontak ngayon upang bigyan ang sarili ng panimula. Pagkatapos ng klase tinanong ni Asuka si May kung bakit ang pagkalimot sa kanyang salamin ay bigla siyang naaabala ngunit sinabi niyang palagi siyang inis. Sinabi ni Asuka na gusto ni Komure na umaasa siya ngunit biglang nakatanggap ng mensahe mula kay Yasaka na napagtanto ni May na natama nila ito sa biyahe. Pagkatapos niyang umalis upang tumugon sa kanyang mensahe sinabi ni Mahao na mayroon siyang espesyal na hitsura sa kanyang mukha na nangangahulugan na siya ay umiibig kay Yasaka. Pagkatapos ng klase pinag-isipan ni May ang mga salita ni Mahao at iniisip kung anong uri ng relasyon ang gustong magkaroon ni Asuka kay Yasaka. Kasunod nito tumakbo siya sa Komure sa bulwagan at sinabi sa kanya na dumating siya upang ibigay ang talaan ng klase sa guro. Tinanong niya ito kung okay lang ba siya sa kanyang mga kontak at inamin ni May na nakakairite sila at mabulok. Sinabi niya na mas gusto niya ito kapag nililibot siya ni Komure na nagpa-blush kay Komure. Bigla niyang nilagay ang kamay niya sa mukha nito at tinitigan siyang mabuti kaya napagtanto niya kung gaano kagusto ang lalaki na nasa paligid niya. Napagtanto din niya na si Komure ay namumula katulad ng ginawa ni Asuka kanina at bigla itong tinamaan na baka nai-inlove lang ito sa kanya. Tumakbo siya sa kahihiyan ng habang naglalakad siya pauwi nakaramdam siya ng saya dahil alam niyang may espesyal siyang lugar sa puso ni Komure. Kinabukasan muling nakalimutan ni May ang kanyang salamin at masayang tinanggap ang alok ni Komure na sumali sa mga mesa. Pagkatapos ay lumapit siya sa kanya na nagsasabi na gusto niyang makitang mabuti ang kanyang nakakatakot na mukha. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo palabas ng klase at si Komure ay naiwang nagtataka kung siya ay nag-o-ovulate o nawala ang kanyang isip. Sa sandaling iyon nagpakita si Sumaya at nagtanong kung nahihiga na sila na nagpapanik sa kanya. Gayunpaman inihayag ni Hibuchi na nakatingin lang si May sa kanyang mukha at ginagawa niya ito sa lahat ng oras. Nagsimulang mag-alala si Komure sa pag-aakalang mahihiya si May kapag nabalitaan niya ito at pumasok si May sa klase at nakita siyang umuungol. Tinanong niya siya kung ano ang nangyayari at nagsisinungaling si Komure na siya ay may sakit. Pagkatapos ay inilabas ni May ang isang maskara mula sa kanyang bag at habang isinusuot niya ito muli itong lumapit sa kanya upang makita ang kanyang mukha. Sa buong araw patuloy na nakasandal si May sa kanyang mukha na nagbibigay sa mga tao ng maling ideya. Sa sports class patuloy na tinatanong ni Sumaya si Komure kung ginagawa nila ni May ito sa library na nakakuha ng atensyon ni May. Habang nalilito humahakbang siya sa basketball at napahiga ang mukha. Mabilis siyang dinala ni Komure sa opisina ng nurse kung saan binigyan siya ng isang ice pack upang ilagay sa kanyang ulo. Sa sandaling sila ay mag-isa sa opisina si Komure ay nagsimulang mamula ngunit pinipigilan ang sarili na idikit ang kanyang dingdong kung saan hindi ito nararapat. Noon lang tinanong ni May kung libre siya tuwing weekend at sinabi ni Komure na karaniwan siyang pumupunta sa arcade kapag walang pasok. Sinabi ni May na bawal siyang pumunta kahit saan nang wala ang kanyang ama kaya paminsan-minsan ay lumalabas siya ng bahay. Nagtanong si Komure kung bakit niya sinasabi sa kanya ang lahat ng ito at ibinunyag ni May na ito ay dahil hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makausap siya ngayon higit sa lahat dahil buong araw siyang nakikipag-hangout kay Sumaya. Napagtanto ni Komure na tinatrato niya si May na parang isang napapabayaang gitnang bata dahil masyado siyang nakatutok kay Sumaya lalo na kapag nahihirapan itong walang salamin. Pagkatapos ay malumanay niyang tinanong si Komure kung maaari niyang tingnan ang mukha nito ng malapitan isang beses sa isang araw na nagsasabi na kahit na mukha itong malungkot na payaso hindi niya maiwasang hindi siya titigan. Nang mapansin niyang namumula na siya sinabi sa kanya ni Komure na maaari niyang tingnan ang mukha nito hanggat gusto niya. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang mukha at nagsimulang tumitig dito at kahit na ang pantalon ni Komure ay mukhang isang pinangyarihan ng krimen hinayaan niya itong maglaro dahil mukhang masaya si May. Nang maglaon tinulungan ni May si Komure sa paglilinis at inilagay ang mga walis sa aparador.
Gayunpaman nagsimulang magpanik si Komare at sinabi sa kanya na huwag kumilos dahil ang kanyang buhok ay natigil. Sinubukan ni May na hilahin sila palabas ngunit napagtanto nilang lahat sila ay gusot at hiniling kay Komare na kunin ang kanyang gunting. Nang maglaon bumalik si Komare na may dalang pares at nagpas siyang gupitin ang kanyang buhok upang mabawasan ang pinsala. Nang makita kung gaano nataranta ang lalaki sinabihan siya ni May na huwag mag-alala at nangakong aalagaan niya ang kanyang buhok. Kinabukasan tinatali ni May ang kanyang buhok sa klase ngunit nahuhulog ang kanyang hairband. Kinukuha ito ni Komare para sa kanya kaya tinanong ni May kung gusto niya bang magpaayos ng buhok. Sa kabila ng hindi pa niya nagawa noon pumayag si Komare na gawin ito at nauwi sa paggawa ng magandang trabaho. Habang siya ay nakaupo sinabi ni May na magiging mas maganda ang kanyang buhay kung gagawin niya ang kanyang buhok tuwing umaga na nagpaparamdam sa kanya na siya mismo ay isang wrestler. Sa tag-ulan ng mga estudyante ay nananatili sa paaralan upang maghanda para sa pagdiriwang ng kultura at ginagawa ni Komare ang kanyang bahagi ng gawain. Sa sandaling iyon nagpakita si May at napansin na tila pagod siya kaya hiniling niya sa kanya na magpahinga ng kaunti. Sinabi ni Komare na titigil siya kapag natapos na niya ang kanyang kasalukuyang gawain kaya sinubukan ni May na tulungan siya kahit na hindi siya nagtagumpay. Sa huli pinahirapan pa niya ang mga bagay para kay Komare at napansin ng lalaki na gusto niya ng ilang backshots dahil naiinip na siya sa paggawa ng mga dekora sayon. Pagkatapos ay sinabihan niya si Komare na puntahan siya kapag natapos na siya at samahan si Asuka at ang iba pa sa ngayon. Ang lalaki ay bumalik sa trabaho ngunit umalis upang kumuha ng karagdagang pandikit para lamang sundan siya ni May sa mga bulwagan. Kinakabahan niyang sinabi na gusto niyang sumama sa kanya at nang makarating sila sa bakanteng silid para sa paghahanda ng sining itinulak siya ni May at isinara ang pinto. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na hindi siya nagkaroon ng pagkakataong tingnan ang mukha nito kaya naman pinipilit niya itong huminto sa pagtatrabaho. Nagsimulang maguluhan si Komare at naisip na dapat nilang gawin ito sa ibang lugar ngunit pinigilan siya ni May na umalis at sinabing mas mabuti kapag walang tao. Sa kabila ng labis na kaba pumayag si Komare na gawin niya ito at sumisikat ang araw sa tamang oras. Ipinatong niya ang dalawang kamay sa mukha nito at sinimulang titigan ito at napagtanto ni Komare na naaaliw ito sa kanya kapag nakikita niya ang mukha nito ng malapitan. Habang iminulat niya ang kanyang mga mata nagsimula siyang magtaka kung ang tingin sa kanya ni May ay higit pa sa isang kaibigan at nagsimulang magtanong sa kanilang dinamika. Sa pagbabalik ng dalawa sa klase sinabihan ni Azuma si Komare na hugasan ang kanyang mukha dahil mayroon itong mga itim na batik. Sa kabilang banda sinabi ni na Asuka at Maho kay May na hugasan ang kanyang mga kamay dahil mayroon silang mga itim na mantsa na nagpapakaba kay Komare. Nang maglaon ng gabing iyon tinanong siya ng nanay ni Komare kung bakit hindi niya nabutas ang kanyang mga tainga para sa pagdiriwang at sinabi ng lalaki na ito ay dahil hindi niya ito gusto. Ipinaalala niya sa kanya na pinakulayan niya ang kanyang buhok sa kanyang kahilingan at hindi rin sila maganda kaya hindi siya gumagawa ng anumang bagay na sasabihin nito sa kanya. Kinabukasan naisip ni Komare na ang mga mag-agarang bagay ay maganda lang sa mga extrovert gaya ni Somoya o Azuma at magmumukha siyang clown kung susubukan niya ang mga ito. Noon lang nakita niya si May na nakasubsob sa sahig at ipinaliwanag niya na naghahanap siya ng maliit na bagay na nahulog niya. Ito pala ay isang butas sa tainga at si Komare ay nalilito dahil hindi pa niya ito nakitang may kasama. Nagsisimula siyang magtaka kung ano ang magiging hitsura niya sa isang butas na tainga ngunit pagkatapos ay napagtanto na ang kanyang mga mata ay malinis. Sa tanghalian napagtanto niyang wala siyang narinig na kahit isang salita ng lecture dahil nakatutok lang siya sa pag-iisip kung may butas ang tenga ni May o hindi. Sa sandaling iyon naglagay si May ng butil sa kanyang tainga at nagkunwaring may butas para lamang ipakita na wala siya nito. Pagkatapos ay itinanong niya kung bakit kailangan niya ng mga kwintas at ipinahayag ni May na sila ay magsisilbing mga mata para sa flapjack octopus na kanyang itinatanghal sa cultural festival. Napagtanto ni Komare na si May ay isang taong maalalahanin kung ikukumpara sa kanya dahil gumagawa siya ng bola gamit ang felt at cotton. Noon lang napansin niya si May na may hawak na karayom euro at sinabihan siyang huwag itong lapitan sa mukha niya. Ang kanilang pag-uusap ay lumipat sa butas at ipinaliwanag ni Komare kung paano nais ng kanyang ina na mabutas niya ang kanyang mga tainga. Sinabi niya na hindi niya ito gagawin dahil hindi sila magiging maganda sa kanya ngunit inilagay ni May ang isang butil sa kanyang earlobe at sinabing maaari talaga siyang makakuha ng ilang shotties sa kanyang dingdong kasama nito. Sa gabi nagbabrowse si Komare sa mga instant piercing ngunit patuloy na sinasabi sa sarili na hindi siya magiging maganda sa mga iyon.
Napagtanto niya na ang isang salita mula kay May ay sapat na upang gawin niya ang anumang bagay na nakakadismaya sa kanya. Kinabukasan nabala ang buong paaralan sa paghahanda para sa cultural festival at narinig ni Komore si May na sinabihan si Ashoka na kailangan niyang makauwi ng alas 6. Kung malit siya hindi lang siya papagalitin hindi na rin siya kukuha ng kakao kinaumagahan. 10 minuto bago sumapit ang alas 6 tinipon ni Ashoka ang mga estudyante at tinanong kung maaari silang manatili hanggang alas 7. Si May lang ang kailangang umalis ngunit nang makita niya si Someya na kausap si Komore nagpasya siyang manatili hanggang 7 para matiyak na hindi sila mabangga sa kanyang likuran. Nagsimulang isipin ni Komore na maaaring mananatili siya dahil sa kanya bago sinampal ang kanyang sarili pabalik sa realidad. Napagtanto niyang si May ay hindi lamang sisigawan kundi mawawalan din siya ng kanyang kakao sa umaga at lahat ng ito ay dahil sa kanya. Pagkatapos ay iniwan ni Someya ang dalawa at humingi ng tulong si Komore kay May sa pag-aayos ng mga name tag. Nang maglaon halos umabot na sa alas 6 ang orasan at tinanong niya siya kung okay lang ba siyang manatili sa labas hanggang gabi. Ipinahayag ni May na medyo nababalisa siya dahil ito ang unang pagkakataon niyang mananatili sa labas ng ganito kagabi. Sa 6.25 nagsimulang kabahan si May at nakita ni Komore ang kanyang telepono sa isang lugar sa sahig. Kapag kinuha niya ito nakita niya ang mga hindi nasagot na tawag at text mula sa kanyang mga magulang at kinakabahan. Nang magsimulang hanapin siya ni May nagtago siya sa likod ng kurtina at inilagay ang kanyang telepono malapit sa kanyang bag para tingnan niya ang mga mensahe at tumugon sa kanyang mga magulang. Kinuha ni May ang kanyang bag at agad na tumakbo at nagpasya si Komore na sundan siya sa ilang kadahilanan. Pagdating niya sa locker ng sapatos nakita niya itong nahihirapang hanapin ang kanyang sapatos. Sa kalaunan isinuot ni May ang kanyang sapatos sa gym at tumakbo pabalik sa bahay at naalala ni Komore kung paano sila nagkaroon ng katulad na sapatos noong ika-2 taon. Ang lalaki ay nagsimulang sundan siya sa bahay na hawak ang kanyang sapatos ngunit hindi siya sigurado kung paano siya haharapin. Si May ay nagsimulang humikbi bago pumasok sa kanyang tahanan at sinimulan ni Komore na sisihin ang kanyang sarili sa buong sitwasyon. Sa una nagpasya siyang ibalik ang mga ito bukas ngunit sa kalaunan ay nagpakita siya sa kanyang bahay at sinabi sa kanyang ina na hindi niya sinasadyang naisuot ang sapatos ni May sa bahay kaya naman kinailangan niyang isuot ito. Ipinapahiwatig niya na si May ay nakauwi ng huli dahil sa kanyang pagkakamali at humingi ng tawad sa kanya bago umalis. Bumili ang ina ni May sa kwento kaya matagumpay siyang nailigtas ni Komore mula sa pagpapagalitan. Habang naglalakad siya pauwi napagtanto niya na maaaring naging weirdo siya ngunit sulit ang lahat dahil si May ay makakakuha ng kanyang morning cocoa bukas. Sa araw ng pagdiriwang ng kultura natutuwa si Komore na malaman na hindi lamang suot ni May ang kanyang salamin ngayon ngunit nakuha din niya ang kanyang kakao. Nalulungkot din siya na maganda ang mood ni May ibig sabihin hindi siya nagdulot ng gulo kagabi. Nang maglaon binasa ni Komore ang kanyang mga tala na nagpapaliwanag kung paano siya naakit sa isang mascot at isang crane catcher sa bathhouse at dahil gusto niya ang dalawang bagay ginugol niya ang lahat ng kanyang pera dito. Kasunod nito kailangan niya ng dilaw na sinulid para sa kanyang dekorasayon sa hating gabi kaya kinuha ito ng kanyang ama para sa kanya. Habang patuloy siyang nagbabasa dumating siya sa bahagi kung saan binanggit ni May ang paglabag sa 6 p.m. curfew. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na hindi siya maaaring magkaroon ng kakao dahil dito ngunit pinayagan siya ng kanyang ama. Nang maglaon binisita niya ang mga dekorasyong stall upang tingnan ang flapjack octopus ni May at nakita ang dilaw na sinulid na nakuha ng kanyang ama para sa kanya. Sa sandaling iyon narinig niya sina May at Asuka sa background at nagpas siyang mag-skedaddle mula roon bago nila siya makita. Pagkatapos ay napansin niyang nagustuhan ni May ang isang pink na cushion na ginawa niya at napahiya siya dahil mas miserable ang kanyang nilikha kaysa sa kanyang buhay. Sa seremonya ng pagtatanghal napansin ni Komore ang pag-alis ni May at nagpas siyang sundan siya na parang kilabot. Nadatnan niya itong nakaupo mag-isa sa labas at nagpas siyang samahan siya. Nagkomento si May kung gaano kakaiba ang pakiramdam na walang laman ang mga patlang dahil palagi silang nakakalat sa mga estudyante. Habang pinasasalamatan ni Komore ang mga Diyos ng plot sa pagbibigay sa kanila ng ilang oras na mag-isa ipinahayag ni May na nabasa niya ang mga tala ni Komore tungkol sa kanyang kamakailang mga kaganapan. Pinupuri niya ito sa maingat na pagpili ng kanyang mga salita at inamin ni Komore na nabasa rin niya ang kanyang mga tala. Pagkatapos ay inilapit ni May ang kanyang mukha sa kanya ngunit kinakabahan si Komore sa pag-aakalang makikita sila ng mga tao. Sinabi niya na lahat ay nasa gym room at tinanong ni Komore kung bakit kailangan niyang lumapit kahit nasuot niya ang kanyang salamin.
Nagsimulang isipin ni May na nagiging spoiled siya dahil sa sobrang saya niya ngunit sinabi sa kanya ni Komare na mali siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit gusto niyang tingnan ang kanyang clown na mukha ng madalas at sinabi ni May na pinapakalma siya nito. Gayunpaman naniniwala siya na siya ay nadadala sa malayo at nagpa siya na magpigil sa pagharap sa mukha nito sa lahat ng oras. Gayunpaman agad na lumipat ng linya si Komare at sinabi sa kanya na maaari niyang tingnan ang mukha nito hanggat gusto niya. Sa kabila ng pag-iisip na siya ay isang walang kwentang tao, inamin niyang gusto rin niyang tingnan ang mukha nito at buod ng lakas ng loob na ilagay ang kamay sa pisngi nito. Nagsimulang mamula si May sa isang ngiti na nagpaluha sa lalaki. Pagkatapos ay sinabi niya na siya ay tulad ng isang ama sa kanya dahil siya ay palaging napakabait at mapagmalasakit na nagpapaliwanag kung bakit siya kumilos ng labis sa kanya. Nang marinig ito nawala sa pag-iisip si Komare at nagsimulang mag-isip kung nakikita siya ni May sa parehong paraan ng pagtingin niya sa kanya. Pagkatapos ay napagtanto ni May na maaaring magkaroon siya ng problema dahil sa pagkawala sa pagtatanghal ngunit sinabi niyang ayos lang basta kasama niya ito. Pagkatapos ng festival oras na para sa mga mag-aaral na sagutan ang mga form para sa kanilang kolehiyo at si Komare ay may magaspang na ideya kung saan niya gustong pumunta. Tinanong siya ni May kung ano ang gusto niyang gawin sa hinaharap at pinipigilan ni Komare ang pagnanais na sabihin sa kanya. Sa totoo lang wala siyang plano sa kinabukasan kaya tumanggi siyang sabihin kay May dahil ayaw niyang isipin nito na disappointment siya. Pagkatapos ay nagpa siya si May na ibahagi ang sarili niyang mga plano at sinimulan niyang tingnan ang kanyang telepono hanggang sa makita niya ang kanyang preschool graduation album. Sa ilalim ng mga pangarap para sa hinaharap na seksyon isinulat niya ang nobya ni tatay noon na nagpapatawa sa kanya. Ito ay isang larawan niya na naka-swimsuit at gusto ni Komare na tawagan ang FBI mismo dahil sa pagkabalisa nito. Inihayag ni May na siya ay 5 taong gulang sa larawang iyon at lumaki ng husto mula noon. Tinanong siya ni Komare kung ano ang kanyang mga pangarap sa ngayon at hayagang inamin ni May na wala siya. Matapos mag-isip sandali sinabi niyang gusto niyang magpakasal kapag siya ay lumaki ngunit hindi iyon binibilang bilang isang panaginip. Dahil sinabi ni May sa kanya na para siyang ama sa kanya naniniwala si Komare na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong idikit ang kanyang pag-ibig sa kanya. Sinabi ni May na sinasanay niya ang kanyang mga kasanayan sa may bahay at nagpatuloy na ipakita sa kanya ang mga larawan ng isang amurosh na ginawa niya noong isang araw. Hindi ito masyadong inisip ni Komare at nagtanong kung gumawa siya ng kamay gamit ang sarsa ngunit napahiya si May dahil ito ang kanyang pagtatangka sa pagguhit ng ibang bagay. Sa gabi nakahanap si Komare ng kanyang sariling preschool graduation album at nabigo sa kanyang sarili dahil sinulat niya ang manggagawa sa opisina bilang kanyang pangarap. Napagtanto din niya na halos wala na siyang anumang alaala ng kanyang mga araw ng paaralan at namumuhay na parang NPC hanggang sa mapansin niya si May. Sa sandaling iyon tinawag siya ng kanyang ina para sa hapunan at sinubukan ni Komare na muling likhain ang bagay na nakita niya sa amurosh ni May kanina. Hindi masabi ng kanyang ina kung gumuguhit siya ng dahon ng maple o kamay at sa wakas ay napagtanto ni Komare kung bakit napahiya si May kanina. Iniisip niya kung ano ang lasa ng amurosh ni May at naiisip niya ang kanyang sarili na nabubuhay sa isang pantasya kung saan ginagawa niya ito ng pagkain araw-araw. Kinabukasan sa klase isinulat ni Komare sa anyo na gusto niyang maging asawa ni May pagkatapos niyang magtapos ngunit binura ito bago ito makita ng sinuman. Sa sandaling iyon dumating si May at nakita ang salitang asawa sa form na nagpaisip sa kanya kung sino ang pinaplano nitong mag-raise up pagkatapos ng graduation. Nang harapin sinabi ni Komare na wala siyang partikular na iniisip ngunit gusto niyang magpakasal sa hinaharap. Hindi umimik si May at umupo ngunit nang tanungin siya ni Komare kung siya ay naiinis mahigpit niyang sinabi sa kanya na ayos lang siya. Sa klase ng home economics si May ay ipinaraise kay Azuma para gumawa ng cookies na nagseselos kay Komare. Sa sobrang selos niya ay hindi niya pinapansin ang partner niyang si Hibuchi lalo na kapag nakikita niyang papalapit sa isa't isa sina Azuma at May. Lingid sa kanyang kaalaman sinusubukan ni May na gumawa ng isang arcade coin-shaped na cookie para kay Komare dahil alam niyang isa itong pawis na neckbeard na naglalaro ng Roblox buong araw. Gayunpaman sinabi ng kaibigan niyang si Yasuke kay May na maaaring hindi ito magandang ideya dahil hindi maayos ang arcade machine noong isang araw na ikinagalit ni Komare. Nagalit si Komare nang makitang si Yasuke nakausap si May at naramdaman niyang pinagtaksilan siya ng kanyang matalik na kaibigan. Sinabi ni Yasuke kay May kung gaano kamahal ni Komare ang arcade at kung paano niya nilalaro minsan ang crane game para manalo ng ilang merienda.
Nagtanong si May kung ano ang dapat niyang gawin sa halip na isang barya at napansin na nalampasan na ito ni Komuro ay iminungkahi ni Hisoka na patuloy siyang gumawa ng mga barya. Nang maglaon napansin niya na gumawa si Azuma ng koki na hugis ibon at ipinahayag ng lalaki na ginawa niya ito para sa batang babae na nakatira sa tabi ng bahay. Tinanong ni May kung gusto niya siya ngunit sinabi ni Azuma na mas matanda siya sa kanya kaya naman wala siyang pagkakataong dilaan ang kanyang lollipop. Sa kabila nito gusto niyang i-shoot ang kanyang shot dahil hindi niya ito makakasama ng hindi sinusubukan. Dahil sa pakikipag-ugnayan na ito medyo naging magkaibigan sina May at Azuma at nagsimulang isipin ni Komuro na ang kanyang mga pagkakataong magkasundo ay mas mababa kaysa sa kanyang mga pagkakataong maging matagumpay. Na-stress ang lalaki kaya nagpa siyang magmadaling umuwi ngunit sinundan siya ni May kaya naubusan siya ng hininga. Huminto sila sa isang vending machine para kumuha ng inumin at natutuwa si May na isinuot niya ang kanyang salamin ngayon o hindi niya ito makikita. Pagkatapos ay binigay niya sa kanya ang isang bag ng mga cookies na hugis barya na inihurnong niya para sa kanya at tulad noon ang kanyang pananampalataya sa sangkatauhan ay naibalik. Habang binubuksan niya ang bag para subukan ang isa labis na kinabahan si May dahil gusto niyang makita niya itong malasa. Nagsimula siyang maghinagpis tungkol sa kung gaano siya kabagal sa pagkain na may salamin ngunit sinabi sa kanya ni Komuro na ang kanyang pagiging maluwag ay isang magandang bagay dahil pinapaginhawa niya ang lahat ng tao sa kanyang paligid. Sa gabi naalala ni Komuro na nakita niya si May na naka-swimsuit at nakita niyang napakaganda niya. Iniisip niya kung ano siya noong bata pa siya at tinitingnan ang mga nakakahiyang larawan niya mula noong nahulog siya mula sa bar. Kinabukasan hindi niya sinasadyang nalaglag ang isa sa mga larawang iyon sa klase at nakuha ni Hisoka ang kanyang mga kamay dito. Nakiusap siya sa kanya na ibalik ang larawan ngunit sina Asuka at May ay pumasok sa klase at hiniling na makita ito. Hindi man masabi ni May kung ano ang larawan nang wala ang kanyang salamin ngunit napansin ni Asuka na si Komuro ay may itim na buhok noong bata pa siya. Samantala itinulak ni May ng husto ang kanyang mukha sa larawan na halos hinahalikan niya ito at nagpasya si Komuro na itago ito bilang isang likas na kayamanan. Pagkatapos ng klase iminungkahi ni May na sabay silang maglakad pauwi at napagtanto ni Komuro na madalas nilang ginagawa iyon kamakailan. Habang nasa daan hiniling siya ni May na huminto sa parke kung saan siya bumalik sa kanyang tahanan at mabilis na kinuha ang kanyang salamin. Ang utak ni Komuro ay nagsimulang mag-isip tungkol sa lahat ng posibleng bagay na gustong gawin ni May dito kaya nagpasya siyang maglaro sa mga bar sa pansamantala. Naaalala niya ang pagbagsak ng mukha noong bata pa siya na ginagawa ang eksaktong parehong bagay ngunit hindi iyon pumipigil sa kanya na kumilos na parang tanga. Sa sandaling iyon bumalik si May dala ang kanyang salamin at tinanong si Komuro kung maaari niyang tingnan muli ang kanyang larawan. Dahil nakita na ng lahat ng kanyang mga kaibigan ang larawan nagpasya siyang ipakita ito sa kanya. Gayunpaman habang sinusuri niya ang kanyang bag na pagtanto niyang iniwan niya ito sa paaralan dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin sa naturang pambansang kayamanan. Nang makitang malungkot si May sinabi ni Komuro na kukunin niya ito ngunit sinabi niya sa kanya na hayaan ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano siya nahulog mula sa bar at sinabi ni Komuro na sinusubukan niyang gumawa ng backflip. Tinanong niya kung magagawa niya ito ngayon at kapag sinabi ni Komuro na oo hiniling niya na ipakita niya ito sa kanya. Habang si Komuro ay nasa posisyon inilabas ni May ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record na nabighani sa flexibility ni Komuro. Pagkatapos ay tumakbo siya patungo sa kanya at kumuha ng selfie na nangangakong ipapadala ito sa kanya sa ibang pagkakataon kung ipinangako niyang hinding-hindi ito ipapakita sa sinuman. Si May ay over the moon ngayon kaya't nagpasya siyang sumubok din ng backflip. Sa kabila ng pagkabigo natutuwa siyang nakashort siya ngunit napansin niya na si Komuro ay nagkakaroon ng nosebleed sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang kambal na tore. Kinabukasan nagpakita si May na may dalang bagong pares ng salamin ngunit ibinunyag niyang peke ang mga iyon dahil nakalimutan niya ang mga tunay niyang salamin sa bahay. Pagkatapos ay hiniling niya kay Komuro na subukan ang mga ito ngunit dahil hindi niya makita ang mukha nito hiniling niya sa kanya na kumuha ng litrato at ipadala ito sa kanya. Tumanggi si Komuro na kumuha ng litrato sa klase kaya ibinigay niya ang kaso at sinabihan siyang iuwi ito. Gayunpaman nakita niya ang kanyang orihinal na salamin sa kaso at naging masaya siya dahil nakikita niya ang mukha ni Komuro. Kinabukasan si Komuro ay gumagawa ng mga tala at itinala na ang buhok ni May ay sobrang malambot at may kintab. Sa sandaling iyon nagpakita si Mahao at binigyan si May ng bagong hairstyle at napakaganda nito sa kanya kaya hindi mapigilan ni Komuro ang pagtitig.
Sa swing class hindi maiwasan ni Komare ang tingin sa kanya higit sa lahat dahil sa pagiging cute niya sa bagong hairstyle. Gayunpaman kailangan niyang magsuot ng swing cap bago tumalon na gamulo sa kanyang buhok. Sa panahon ng tanghalian napansin ni Komare na ang kanyang buhok ay medyo hindi maayos at iniisip kung siya ay naaabala nito. Sa sandaling iyon isang butil ng bigas ang natusok sa kanyang buhok at itinuro ni Komare ang pangkalahatang lokasyon upang tulungan siyang alisin ito. Gayunpaman masasabi ni May sa hitsura ng kanyang mukha na ang kanyang buhok ay hindi maayos kaya nagpasya siyang gawin ang mga ito tulad ng dati sa umaga. Sa panahon ng English class napapansin ni Komare na medyo basa ang kanyang buhok na nagiging sanhi ng bahagyang pagkabasa ng kanyang libro. Humingi ng paumanhin si May sinabing dapat niyang itali ang kanyang buhok at agad na sinimula ni Komare na hanapin si Mahao. Napagtanto kung ano ang nangyayari nilapitan ni May si Mahao at hiniling sa kanya na irido ang kanyang buhok na napagtanto ni Komare na alam niyang nakatitig ito sa kanya buong araw. Habang naglalakad sila pauwi tinanong niya siya kung anong uri ng isda ang gusto niya at sinabi ni Komare na salmon. Sinabi ni May na interesado siya sa lumpfish at napagtanto ni Komare na hindi pagkain ang pinag-uusapan niya. Bigla siyang huminto sa kalagitnaan at kinakabahang tinanong si Komare kung anong uri ng damit ang gusto niya. Gayunpaman hindi na niya hinintay na sumagot ito at nagpatuloy sa paglalakad na sinasabing malalaman niya ito ng mag-isa. Habang naghihiwalay sila narinig ni Komare ang isang lalaki na papalapit kay May ngunit hindi niya ito makikilala ng walang salamin. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Ace mula sa elementarya at si Komare ay lumabas doon sa pag-aakalang hindi siya makakasama ng isang babae sa buong buhay niya. Kinabukasan muling nakalimutan ni May ang kanyang salamin at ipinaliwanag na hindi niya maalala kung saan niya ito iniwan. Nagpa siya ang dalawa na magbahagi ng mga libro para sa araw at tinulungan pa nga siya ni Komare na magbasa. Pagkatapos ng klase ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa lalaking nakabangga niya kahapon at kahit alam niya ang pangalan nito hindi niya maalala kung ano ang hitsura nito dahil kadalasan ay nakakalimutan niya ang kanyang salamin. Napagtanto ni Komare na karamihan sa mga oras na ginugol niya kay May ay kapag nakalimutan din niya ang kanyang salamin na nagpapaisip sa kanya kung makakalimutan din niya ito balang araw. Nang maglaon tinulungan ni Komare at Hibuchi ang isang guro na magdala ng ilang mga libro at sinabi ni Hibuchi na ang kanyang mga contact lens ay bumabagabag sa kanya ngayon. Nang tanungin niya kung nakalimutan ba niya sila sa bahay napagtanto ni Hibuchi na pinag-uusapan niya si May at nagkomento na para siyang ama sa kanya kung gaano niya ito pinapahalagahan. Kinabukasan inanunsyo ng guro ang summer break at sinabihan ang mga estudyante na mag-aral ng mabuti para sa kanilang entrance exam. Gaya ng dati naglalakad pauwi sina May at Komare ngunit sa wakas ay tinamaan siya na hindi sila makakapag-hangout tulad ng karaniwan nilang ginagawa. Ibinunyag ni Komare na aalis siya saglit kasama ang kanyang pamilya at sinabi sa kanya na huwag kalimutan ang kanyang salamin sa panahon ng entrance exam. Tinitiyak sa kanya ni May na magiging maayos siya dahil palagi siyang nag-iimpake ng dagdag na pares para sa mga pagsusulit at iniisip ni Komare kung kakailanganin pa ba niya ito sa sandaling tumigil na siya sa paglimot sa mga ito. Sa araw ng pagsasara ng seremonya nagpakita si May dala ang kanyang salamin at ipinahayag na natagpuan niya ang mga ito sa pagpapalit ng silid ng isang tindahan na binisita niya kamakailan. Naalala rin niya ang mga kaklase na nakilala niya noong isang araw at ibinunyag niya na tinutokso siya nito tuwing nakakalimutan niya ang kanyang salamin. Sa kabaligtaran si Komare ay ang eksaktong kabaligtaran dahil lagi niya itong tinutulungan sa mga ganitong sitwasyon at hindi man lang umaasa ng isang palpak na topi bilang kapalit. Habang ipinamahagi ang pagsusulit sa klase nagpa siya si Komare na gumawa ng isang bagay na magpapaalala sa kanya ni May sa buong buhay niya. Magkasabay na naglalakad pauwi ang dalawa at kitang-kita na pareho silang may gustong sabihin sa isa't isa. Nagpa siya silang huminto sa parke kung saan hiniling siya ni May na umakyat sa slide kasama niya. Sa kabila ng labis na kaba pinahintulutan ng lalaki at sinimula ni May ang kanyang sesyon sa pagtingin sa mukha sa kanya. Kanina pa daw siya nagtitimpi pero dahil magsisimula na ang summer break bukas hindi na siya makapaghintay. Ipinatong niya ang dalawang kamay sa mukha ni Komare at marahang hinihiling sa kanya na gawin din iyon. Habang nakakulong sila sa posisyon na pagtanto ni Komare na minsan ay okay lang siya sa pag-upo lang sa tabi niya ngunit ngayon ay hindi siya nasisiyahan at gusto niyang dalhin ito sa susunod na antas. Pagkatapos nilang matapos ipinadala sa kanya ni May ang selfie na kinuha nila noong isang araw at sinabi ni Komare na mukhang pawis na pawis siya. Sinabi sa kanya ni May na siya ay isang mainit na lalaki at pareho ang kanyang mga kamay at mukha ay mainit sa tuwing hinahawakan niya ang mga ito.
Nang makita ang larawan na pagtanto ni Komare na hanggat mayroon silang babalikan patuloy siyang maaalala ni May. Pagkatapos ay sinabihan siya ni May na huwag siyang kalimutan at aalis na sana ngunit hinawakan ni Komare ang kanyang kamay at pinigilan siya. Binubuo ng lalaki ang lahat ng kanyang tapang at sinabi sa kanya na gusto niyang makita siya kahit na sa panahon ng bakasyon sa tag-araw na nagpapasaya kay May. Noon lang naalala niya noong elementarya nang makilala niya si Komare sa tindahan. Tinulungan siya ng lalaki na bumili ng ice cream at nakita ni May ang mga mata mula sa kanyang klase na ninakaw ang kanyang salamin kaya naman nahihirapan siya. Hindi maintindihan ni May kung bakit siya tinutokso ng mga mata ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ama na iyon ay dahil gusto niya ito. Ipinaalala nito kay Komare ang sarili niyang mga kaklase na may parehong dynamic ngunit kahit noon pa man ay naisip niya na ang pagnanakaw sa kanyang salamin ay labis. Tinanong siya ni Komare kung makakauwi siya sa ganitong kondisyon at sinabi ni May sa kanya na magiging maayos siya dahil sanay na siya sa lugar na ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na nakalimutan niya ang kanyang salamin sa lahat ng oras kaya ang kanyang asawa ay dapat maging isang mabait na tao tulad niya. Iyon lang para sa video na ito.